Matindi itong si Topacio, Sobrang mangarap ito, grabeng mangarap. Saan kaya galing ang mga pinagsasabi nito? Parang hindi abogado, eh. Parang hindi marunong mag-analyze. Hindi marunong mag-analyze. Ano bang nangyayari? Ha? Ang sabi kasi ni Topacio, ito, ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Yung eksaktong sinabi niya, oh, ito yung eksaktong sinabi niya. Ang sabi ni Topacio, ayan mga kabunyog ko, Marcos Jr. admin, nasa panic mode na. This is dangerous times for the opposition sapagkat ibang klase po talaga itong pamahalaang ito. They are in a panic mode. Bakit? Dahil nakikita po nila na ang katapusan nila ay malapit na. Medyo, tayo po ako po hindi ako loyalista ng Marcos. Hindi po ako hindi po ako ah, pro Marcos na ba na supporter. Hmm? Pero pag maganda ang ginagawa ng administrasyong Marcos, sinusuportahan din natin. Pinupuri din natin. Pero pag nakikita nating hindi maganda, pinupuna natin. Oh, ganyan tayo. Ay ngayon, kahit hindi tayo supporter ng Marcos, hindi tayo loyalist ng Marcos, tingin naman natin, hindi naman tama itong sinasabi ni Topacio. Ang tingin kasi ni Topacio, parang panic mode na daw ang administrasyong Marcos at alam na daw ng administrasyon na patapos na. Malapit na ang katapusan nito. Parang wala tayong nakikitang ganun. Ang ibig sabihin ng Topacio, pabagsak na eh. Pabagsak na. Ibig sabihin, hindi sa paraan ito na tapos na ang term. Ang tingin kasi nila, hindi na matatapos ang term. At dahil hindi na matatapos ang term, ayan, nagpa-panic mode na. Kaya yung mga ginagawa, ang sinasabi kasi ni Topacio, sila kinakasuhan ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Pero ang sabi niya, yung mga kapagkaso na yan sa kanila, ang ibig sabihin niyan, panic mode na, natataranta na. Yun ang tingin nila. Yun ang tingin nila Topacio. Kinakasuhan daw sila ng inciting to sedition dahil put na ang administrasyon, nagpapanik na, so kinakasuhan na sila para mapigilan sila. Dahil ang totoo daw, na ito, magwawakas na, malapit na ang katapusan ng administrasyon. Pero ang totoo, yung mga pagkaso kasi sa kanila ng gobyerno, ng inciting to sedition, inciting to rebellion, marami sa kanila kinasuhan ng ganon. Para hindi na nila gawin yung mga dati nilang ginawa nung nakaraang mga araw. Halimbawa, yung panahon ng nagrarally noong September 21, inaakusahan ang grupo nila Topacio, nila Eric Celes, na sila yung nagawa ng mga panununog ng container, yung container vans, yung mga kaguluhan noong September 21. Sa kanila yun sa kanila yun tinuturo ng mga testigo. Para hindi na maulit yun at hindi hindi na hindi na magkaroon ng ganong mga pangyayari, na sila. Kumbaga tinuturuan na sila ng leksyon. Huwag niyong gagawin na yon. Mag-aano kayo. Para hindi nila gawin na yon, mayroon silang mga kaso ngayon, yung inciting to sedition, saka inciting to rebellion. Saka yung mga panawagan kasi nila, halimbawa, yung panawagan ni Barsaga, pasukin na daw yung Forbes Park. Yung panawagan nila, Mindanao Independence Movement daw, Mindanao Republic, hindi naman pwede yun. Kailangan talaga silang, kailangan talaga silang kasuhan. Pero hindi dahil yun nagpapanik ang administrasyon. Sa tingin ko lang hindi naman yun. Gusto lang silang, kumbaga, patigilin sa mga ginagawa nila na pwedeng magdala ng kaguluhan sa bansa. Katulad nung nangyari nung September 21. Kaya yun ang dahilan. Hindi dahil ang tingin ng administrasyon ay pahina na sila at pwede na silang mapabagsak ng kampo ng Duterte. Hindi eh.
Ang Duterte, sila pa nga ang maraming problema ngayon eh. Nakakulong si Digong, nakakulong si Kibuloy. May mga kaso sila, nagtatago si Bato. Pwedeng sa susunod niyan, lalabas na rin ang arrest warrant kay Bongo. O, at yung mga kaalyado nilang senador, may mga kaso ngayon sa flood control, si Chis Escudero, Jinggoy, Joel Villanueva. O paano niya sinasabi, paano kaya nito nasasabi ni Topacio na nasa panic mode na ang administrasyon, malapit na ang katapusan. Samantalang sila nga ngayon ang maraming problema eh. O, nakakulong si Digong, nakakulong si Kibuloy, si Roque nagtatago, hindi makauwi ng bansa. Yung mga senador na kaalyado nila may mga kaso. O, tapos yung mga kongresista na kaalyado nila may mga kaso rin. Ngayon, nananawagan sila ng people power, wala namang sumasama. Nagrarally sila doon sa may EDSA Shrine, mabuti nang may umatid na 35, 50 o 150. 'Di ba? 'Di ba? Ano 'yan eh. Kumbaga wala naman eh. Kaya hindi ko makita kung saan ang batayan ni Topacio sa pagsabi na nasa panic mode ng administrasyon at malapit na ang katapusan. Parang hindi gano'n eh. Hindi gano'n. Wala. Ako sa tingin ko lang, matatapos ni Marcos ang ano niya, term niya. Matatapos ang term niyan. Ah, kayo ba sa tingin niyo hindi matatapos ni Marcos ang term niya? Kasi ang ibig sabihin ni Topacio, hindi matatapos ang term. Ibig sabihin, malapit malapit na raw ang katapusan. So ibig sabihin ng malapit ng katapusan, mapapatalsik si Marcos sa pamamagitan ng people power. Baka iniisip nila mai-impeach si Marcos. Paano mo masabing mai-impeach si Marcos? Wala nga silang endorser eh. Saan ka nakakita? Nag-file sila ng impeachment. Wala namang nag-endorse kahit isang kongresista. Ibig, ibig sabihin, nung araw na yun na nag-file sila ng impeachment, hindi man lang nila kahit si sino na kakampi nilang kongresista, hindi sumama sa kanila. Oh. Kaya nga sabi ni Attorney Gayusa o Kayusa ba yun? Yung dating IBP president. Kapag walang endorser ng walang complaint. Yan yung problema. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nag-file sila ng impeachment, sila Topacio. Hindi ni-receive. Hindi lang naman dahil wala si Secretary General ng House, si Sheloy Garapil. Hindi lang yun. Wala namang endorser kahit isang kongresista nung kanilang impeachment complaint. Hindi naman pwede yun na walang endorser. Nakalagay yan eh, kailangan mayroon endorser kahit isa. Mabuti pa yung Makabayan Black, mayroon silang endorser. Pero yung sila Mike Defensor, sila Chavit Singson, sila Jing Para, sila Topacio, wala namang endorser nung nila eh. So kung kahit man lang sa pag-file ng impeachment wala silang endorser, o paano yan? Paano naman nila wawakasan ang administrasyon ni Marcos? Wala yan, nangangarap ng gising ito. Hindi naman yan, parang wala tayong nakikitang ganun ah. Ako ang tingin ko matatapos ni PBBM ang termino niya. Ang problema lang talaga ng administrasyon, wala silang nakikitang kandidato. Kung papakandidatuhin nila si Gibo, mahina 'yan. Si Junvic, mahina 'yon. Kung si Torre, pwede pa. Kung magsasanib puwersa sa kaamping Klawans or yung lehitimong oposisyon. Kaya ngayon yung tinatrabaho ni Trillanes. Anyway, karapatan niya yan magsabi ng ganyan. Kaya lang, ang tanong ko, saan galing yung kanyang mga pinagsasabi? Saan naman galing yan sinasabi niyang panic mode? Tapos saan naman nanggagaling yung pinagsasabi niyang palapit na ang katapusan? Wala. Wala. Ha? Ako sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako Marcos loyalist eh. Pero sa pagkakataong ito, tingin ko hindi naman totoo yang sinasabi ni Topacio na malapit na ang katapusan ni PBBM. Sa panong paraan?
Sa paanong paraan mo tatapusin? Impeachment? Endorser nga kahit isa wala kayong kasama nung nag-ano kayo, nag-file ng impeachment. Ang kailangan para maisulong ang impeachment, 1/3 ng miyembro ng House. Ang 1/3 ng miyembro ng House, mga 106 ba yan? 110. Parang 106 kasi 314 ang ano eh. 314 ang kongresista. 1/3 niya, no, di mga 304. 304. Oh, makakakuha kaya sila ng 304? Eh doon pa lang sa file nila kahit isa walang sumama eh. Di ba? Oh, ano yan mga kabunyog, mga kambayan? Wala yan. Yung impeachment na yan, hindi susulong yan. Yung impeachment nila. Pangalawa, resignation ni PBBM. Hindi naman. Magre-resign ba yan si PBBM? Pangatlo, kudeta. Wala ngang support galing sa military. Withdrawal of military support. Wala rin yan. People power. Wala rin. Ang kanilang rally doon sa EDSA Shrine, 35 katao, 50 katao. Oh, yun. Paano mo ngayon doon sa mga inisa-isa kong paraan? Impeachment, wala. Resignation, wala. People power, wala. Kudeta, wala. Withdrawal of military support, wala. Di ba? Paano yan? Paano naman ang sinasabi ni Topacio na they are in a panic mode ba dahil nakikita na daw nila na matapit na ang kanilang katapusan? Nangangarap ng gising itong abogadong to. Nakakahiya sa posisyon namin, sa profession namin, ano? Saan naman nanggagaling yung statement na yan, Topacio? Ano naman pinagbabatayan niyan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.